na silang makulit sal. Sabi, hindi na sila nakikinig ng katwiran eh. Gusto nilang pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin pa takot ako. Hindi ba nag-press ko siya, I don't give a shit. Plank. Sabi niya, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako. O kaya lang, kahapon ba siya nandito, bigla naman kinasil. Tinan mo yung mga... At talagang Good morning po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? Thank you for that question, Tina. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? For several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang amin pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. actually 2 days ago nag-decide na kami diyan eh. A week ago pa pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly kahapon parang last night parang nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin diyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and I think one also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy from him, then most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been canceled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan, no? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no?
welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next week. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon. And that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. 'Di ba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang ang hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, kailangan po ma-inform din po kami officially
wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez eh. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin eh. Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Pakikwento niya nga po ba, ano bang nangyari at anong nasa ng dating Pangulo? Pangulo Duterte. Ang background muna, di ba, sige po. nag-imbita sila. Tapos dahil nga masyadong short notice nung una, hindi siya nakarating. In fact, ang suggestion ko, gawin nyo kasing 2 weeks notice naman. Oh. Kasi, for all you know, baka meron siyang previous engagement, hindi makakarating. O kaya naman, may masama pakiramdam. Tapos, tama-tama naman, nung gumanda ng karamdaman niya, katawan, Yes. nag-invite ang Senate. O, kaya nakarating. O, pagkatapos, masama ang loob nila. Opo. Bakit daw pumunta sa Senate, sa kanila hindi? Kako, masyado kayo short notice. Anyway, so nag-imbita na naman sila. Opo. Pero, bago nagsalita si Presidente Duterte na hindi siya attend, ako po'y tinatanong na, sabi ko, kasi ano raw bang ipapayo ko? Sabi ko, unang-una, hindi ko pinapayuhan yun. Abogado yun eh. Oo nga po Magaling naman, yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na siya dapat umattend. And I gave 4 reasons why. Number 1, it's a waste of time, money. Unang-una ako si Presidente Duterte, hindi naman mayaman yan. Pag pumupunta yan na Maynila, may interest yan. Merong secure, dahil entitled siya. Meron siyang staff. O magpapamasahe pa, tapos titira pa rito. Kakain pa, ilang araw pa. At the same time, waste of time and money din sa taxpayer kasi hindi naman kailangan. Bakit hindi kailangan pumunta? Nasabi niya na ho lahat ang dapat niya sabihin eh. Yun na nga. In fact, pati yung hindi tinatanong sa kanya, sinasagot niya na eh. At sumuko na nga ang mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito. Gusto mo hanggang umaga tayo. Tapusin na natin. Pangatlo ako, kung sa tingin nyo meron siyang kasalanan, bakit pa kayo nag-iimbestiga? Hinusgahan nyo na nga eh. Bakit di nyo na lang i-file ang kaso? Yun ang mga dahilan ko. Kung sa inyo, kung kayo yan. Kung ako yun. At yun din ang ginawang dahilan ni Presidente. Ano sumulat? Sumulat siya. Di ba? Yun ang nakalagay eh. Lahat na naging dahilan ko para sa kanya, yun din ang naging dahilan niya. Kaya nagkatugma kaming dalawa. Eto na. Ayan, bakit biglang nagbago? Bakit biglang pupunta na siya? Paano naman hindi? Kung baga, sabi niya nga, masyado na silang makulit sal. Hindi na sila nakikinig ng katwiran eh. Gusto nilang pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin pantakot ako. Di ba, nag-press ko siya. I don't give a plank. Sabi niya, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako.
O kaya lang, kahapon pa siya nandito, bigla naman kinasil. Tingnan mo yung mga... At talagang prepare na siyang pumunta bukas. Kasi nga nandito na siya kahapon pa eh. Hindi naman nung nakarating sa kanya. Sabi ni Kong Ace, may nag-text sa akin reporter. Sabi ni Kong Ace, sinagot yung, kasi sabi ko, pagkatapos yung kakong minanduhan siya, mando nga ang ginagawa niya dahil inaasar niyo na ng gusto eh. Kinakantsawan niyo. Sinasabi niyo pantakot. Kaya nagpunta na siya, sabi nga ni Presidente Duterte, para matapos na yan, magkaalaman na kami kung anong gusto ba nila at sige, punta na ako. O tapos biglang kinancel din nyo. Wala man kayong notisya. Walang sabi na... Ang sabi ng Kong Ace, nagpadala raw sila. Ng notice. Pero kailan nyo pinadala? Pinadala nyo kanino? At kaninong address? Hindi niya alam eh. Sabi ko, hindi naman sira ulo niya. Pupunta rito na wala naman palang pupuntahan. Kaya, sabi ni Presidente Duterte sa akin, punta tayo bukas. Kahit walang hearing? Kahit walang hearing. Gusto kong malaman bakit kayo nag-cancel. At saka, gawin na natin. Nandito na ako eh. Tapos Ayun niyo ang kung pinakamaganda. patapos niyo kung hamunin ng hamunin. Ano nga. Pupunta ako. Tsaka, gawin na natin 10 days. Marathon hearing. Di na ako alis dito. So yun po ang breaking news sa Atty. Sal. Kahit yeah. walang pagdinig bukas ng Quadcom, pupunta ang Pangulong Duterte sa Kamara. Pupunta. Sabi niya sa akin, punta tayo bukas. Para sabihin natin sa kanila, ako ready, ako nandito, pinapunta niyo ako, nasaan kayo? At saka kung wala kayo, gawin niyo natin 10 araw, sige, para hindi na ako masyadong magasto, sabi niya. Nako. Paano? Ito, kung halimbawa, pagdating niyo bukas nun, wala palang mag-entertain sa inyo. I'm sure meron mag-entertain. Kaya kakausapin lang namin, ano bang gusto niyo? So, patutunayan nyo lang na talagang kayo ay willing na pumunta sa Kamara de Representante. Kaya ang problema, ito namang isang congressman nila doon, yung isa sa mga, ang grammar nakakayamot, yung mahilig magsabi ng with regards. Walang S ang with regard, Congressman. Diyos ko ka naman, paulit-ulit na lang kayong dalawa eh. Anyway, biro mo sabi ba naman, ginawa yan si Presidente Duterte. Talagang nang bubudol. Porket cancelled sa kadarating, napakawalang iya talaga. Baliktad. Binabaliktad pa ngayon. Kayo nga nag-cancel eh. Hindi nga alam eh. Yun ang istorya. Nako, matindi ho ito. So, ngayon po, ano ang meron pa bang mga gagawing legal na hakbang? Well, kayo po, bilang dating presidential legal advisor po ng Pangulong Digong, Atty. Sal. Kami naghihintay lang, kaya nga pupunta eh. Pero ang sigurong magandang liwanagin natin sa programa nyo, yung mga sinabi niya doon sa Senado na pinipilit nila, binabago nila. They're taking him out of context. Opo. Binabago nila yung mga salita niya. Gaya yung sinabi niya. Isa-isahin natin. Una, ano yung sabi niya, binago? Sinabi niya, I have a death squad. Naku! Death squad. Inamin! Ang problema ho sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng presidente. Pinapaliwanag niya. In fact, ang una niya sinabi, death squad is being loosely used. Yun dapat yun nabigyan ka na ng warning na yung death squad ginagamit loosely. Kaya nung sinabi niya nga, I have a death squad, he was using it loosely. At pinaliwanag niya kung bakit. Sabi niya, alam niyo, magaling ako mag-intriga. Magaling ako sa cyber. Kaya ako naging presidente. Ginagawa ko, iniintrigo ko yung mga kriminal. Kaya nagpapatayan sila. Kaya in that sense, mga death squad ko yan. Kasi hindi na kailangan na yung mga pulis ko ay mang-aresto. Sila na. Tapos kung lalabanan sila ang papatay. Kaya sila mismo ang death squad ko. So, ang ibig niyo sabihin dito, hindi tinignan yung konteksto. Hindi niya. Kaya mabuti pa ito si Coco Pimentel. Sabi niya, we have to listen to the entirety ng kanyang sinasabi. Kasi may sasabihin siya, una, babaguhin niya sa pangalawa. Tapos babaguhin siya sa pangatlo. Kaya hindi mo malaman kung alin mo doon. Kung ibig sabihin, either nagbibiro yan or hindi natin siya naiintindihan. Yun ang una. Yung pangalawa, yung sinasabi niya, kasi di ba yung senadora doon, pinagpipilitan niya na, anong sabi niyo, Mr. President? You are assuming full and legal responsibility. Sabi niya, yes. So are you now admitting that you're responsible for the killing of Lian? Hindi sabi ni Presidente, hindi naman po pwede yun. Kasi yung
krimen, hindi mo pwedeng i-transfer yung criminal liability sa ibang tao na wala naman siyang kinalaman. Hindi, ba't sabi nyo, legal responsibility? Teka muna, pinaliwanag ngayon ni Presidente. Yung aking assuming responsibility, policy yun. In other words, my policy is war on drugs. So, hindi niya sinabi exactly, pero ang ibig niya sabihin, I'm putting the success or failure of this drug war on my shoulders. If it fails, then ako ang sisihin nyo, walang iba. Inaako ko, yung kabiguan ko. Pero sinabi niyo legal responsibility. Well, mali yung intindi. Ang ibig kong sabihin, palibasa, hindi kasi abogado. Ang ibig sabihin nun, under the Constitution, yung pangunahing tungkulin po ng Presidente ay bigyan ng proteksyon at pagsilbihan ng mamamayan. Kasama ho doon na pag may ginawang kalokohan ang mga opisyalis ng gobyerno, mga pulis in connection with the drug war, trabaho niya, tungkulin niya na iusigin yung mga tao. At yun naman ang ginawa niya. Yes. So, yung when sinabi niya nga, yung legal responsibility, I did it. Dinimanda ko sila. Nakakonvict nga tayo eh. Oh, ano pa bang gusto niyo? Paano? Pero pinagpipilitan kasi nga gusto nilang siraan ng Presidente Duterte. Yun lang yun. So, well, ang problema kasi sabi nila, hindi namin anya malaman kung kailan seryoso at saka kung kailan nagbibiro ang Pangulong Duterte. At saka yung pinupunto nila, Atty. Sal, na under oath anya yan, hindi anya natin pwedeng sabing nagbibiro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Whether Atty. Sal. Opo. alam po niya, natatawa ko dun sa argumento. Whether it's under oath or not, you should know whether one is joking or not. In other words, you're under oath na nagjo-joke. Anong mali dun? Di ba? Under oath ako, pero nagbibiro ako. Sabi ko nga doon sa artikulo ko sa Manila Times nung Monday, ano ba ang response doon sa sinabi niyang, yan, mga death squad yan, yung isa, dalawa, tatlo, yung mga general na yan. Yung mga general, Hindi ba nagtawanan sila mismo, nagtawanan din ng gallery, at ang sabi nila, nagbibiro lang si Presidente. Ibig sabihin, kung matino yung pag-iisip nyo, alam nyo, nagbibiro siya doon. Kasi yung mga susunod niya mga payag, sinasabi niya, ang instruction ko sa kanila, arrestuin nyo, dalhin nyo sa kulungan. Pag naglaban, at nangangarib ang buhay nyo, ayaw kung bangkay kayong darating dito, patayin nyo. Wala rin nung masama doon. Yung sinasabi nila, but he encouraged them to shoot, that is not a crime. Ikaw ang kriminal, sabihin ko sa'yo, sige, barilin mo ako at nang mabaril kita. Is that a crime? It's not a crime. Nako. Excited. Pero talagang frustrated si Presidente Duterte. Hot na hot siya kagabi. Tinawagan niya ako eh. Sabi niya, pag-enter ka na ng appearance mo ha. Ikaw ang abogado ko rito, si Delgado doon sa'yo, Davao. O talagang laban na tayo. Hindi, nayayamot ako dyan sa isang kongresistang yan eh. Takot daw ako. Sino yun? Sino pa? Sino yun? Pagkalanan nyo. Tsaka ang sabi niya, naglolokohan lang ba tayo dito? Ilang beses namin kayo inimbitahan tapos hindi pala kayo pupunta eh. Yung problema sa kanya, hindi niya iniintindi. Ang unang imbitasyon, ang sabi ni Presidente, may masama ang pakiramdam ko. Bigyan niyo ako ng panahon. After a while, in between the first invitation and the second, nagsalita na siya. Kaya may reason na siya. Ano pa bang gagawin ko dyan? Nagsalita na ako sa inyo. O siguro, kung matuloy man yan at darating siya sa susunod na inireset nila, siguro ang gagawin niya, uulitin niya at paliliwanag niya uli. Sabi ko nga, wala ka nang ginawa kundi magpaliwanag, paulit-ulit na nga eh. Pero talagang ang target nila, ikaw, saka si Inday Sara. Political lang yan. Makakatulong sa kanilang re-election bid. Di ba? Makakatulong o makakasama? Hindi, makakatulong kasi, hindi ba publicity good or bad? It's good. Ang problema, ang publicity nagagalit ang tao, baka hindi sila abutin sa botohan. Parang hindi boto ng tao, Atty. Sal eh. Sorry na lang sila. Pero if you notice, yung mga miyembro ng Kongreso, mga bagong muka. Oo nga, mga bata ngayon. Hindi mo napansin? Hindi kilala eh. Kaya this is their opportunity to claim notoriety, not popularity. Kaya gagawa sila ng, yan, yung kaibigan nyo.
Ganyan na. Oo. Ay, nako. Pero yung ano naman, yung sa statement ni Colonel Garma, Attorney Sal, ano ha, yung sinasabing ang nag-utos ukol doon sa reward para doon sa mga pagpatay, anong sagot ng Pangulong Duterte O, hindi doon? po ba sinabi niya, nagsisinungaling niya, walang reward? Ba't mga siya magre-reward? Trabaho nila yun. Alam po niyo, ang tanong, bakit nagpumirma ng ganon? Oo. Alam niyo, nung umpisa pa lang, sinabi ko na either pre-measure yan o may consideration yan. And I think, totoo nga pala. Bakit? Alam niyo kung nasa si Garma ngayon? Ay, yun na po, nasa US niya rin po eh. Exactly, na-release na. At kasama yung anak na may sakit. Sa tingin ko, yun ang konsiderasyon. I-release ka, tulungan ka namin yung anak mo may sakit. Yun ang reason. Ang problema, bigla namang hinuli ng immigration officer ng US sa utos naman daw ng DOJ. Yun po ang latest ngayon. Siguro, sasabihin ng mga, tinulungan ka na namin. Iba ng ahensya yan. Ibang DOJ na yan, hindi na kami yan. Pero paano kung mag-iba ng linyahan ng testimonya? Ay, di magsasalita na yan. Sigurado. Lalabas na totoo. Para nung kay Colonel Grijaldo. Di parang tama pa rin sa pantao ko, Nelson. Ano? Di ko halimbawa, kung ako si Colonel Garma, ang sabi ko sa akin, kukunin yung anak ko eh. Di ba? Na ilalayo sa akin, kukunin daw ng DSWD. Tapos yung aking yaman daw ay iimbestigahang mabuti nila. Ang nangyari, sumunod na lang siya kung ano ang gustong sabihin ng mga miyembro ng Quadcom. Di ba? Ay, Kaya kawawa naman. Kawawa. At saka napansin natin, di ba, nung nagsasalita siya, binabasa yung affidavit niya, umiiyak siya eh. Which means, hindi ka naman iiyak. Hindi basta iyak lang, attorney. Hindi ka naman maghahagulol kung yun eh, sa kalooban mo. Kaya, anong tawag doon? Tim-tim sa kalooban mo. Pero talagang kontra eh. Parang iba yung damdamin kaysa dun sa message nung binabasa. Kaya nga, ilang beses pinaulit, di ba? Pangalawa, tingnan nyo tingnan nyo yung affidavit niya. Sinasabi niya na tinawagan daw siya. Tapos lilika daw ng isang malaking proyekto. Pero tingnan mo yung timeline, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya presidente. Kasi May of 2016, wala nga siya sinabi kung nahalal na ba siya o maghahalalan pa lang. Pero May, hindi pa siya Nakapanumpa. July. June 30 pa eh. July. Bakit ka naman gagawa ng gano'n? That's one. Another thing, nung sinabi niya na nag-create ng task force para yung sinasabi niya kung ano ng mga detalye ron, mapansin mo, doon sa isang paragraph, sabi niya, I was invited to join the task force. But I declined. Tinanggihan ko kasi wala akong karanasan sa ganung uri ng trabaho. Kung wala ka palang karanasan, dati kang police director ng Davao, ibig sabihin, you were not involved. So if you were not involved, paano mo masasabing may nalalaman ka sa mga sinasabi mo ngayon na drug war, may reward, and all that? Ibig sabihin, hearsay. At pagdating doon sa mga susunod na paragraph, sabi po sa akin ni Leonardo ganito. Pinarating po sa akin ni Leonardo ganito. Ibig sabihin, talagang puro lang galing sa ibang tao, hindi sa personal na knowledge mo. Kaya, pag yun po yung ginamit mo, kahit sa hukuman, hindi tatayo yun. Kaya hindi ako nag-warning, sinasabi nila na dadalhin namin sa ICC o didalhin nyo. It will never stand in court. So yun nga pala, yung punto nila sa ICC na sinasabing, well, di ba meron silang complaint doon sa ICC na mukhang ang nangyayari sa Quadcom ay para bagang nagkakaroon ng mga buhay na tao, mga statement para patibayan yung complaint nila sa ICC, attorney. Nakapile na. Pero ang problema ho doon, yung transcript sa Quadcom, kahit sa Senate, will never validate any claim na may extrajudicial killing. Tingnan nyo, hindi ba yung lahat na resource person doon may unang gagawing affidavit? Tapos magre-retract bago babaguhin na naman. Hindi pa pwede yun. Pwede ba yung gano'n? Madalit sabi, hindi ka panipaniwala, hindi credible yung mga pahayag nila doon. So hindi na pwede i-extract yung hindi, kahit na nga i-present mo yun sa court, hindi bibigyan ng halaga ng hukuman yun. Baka naman iba hindi ka panipaniwala. Baka ibang pamantayan ng ICC, attorney Sal, hindi sa sa mga proper. Kung sa politika. Kaya nga tayo umalis eh. Di ba? Katunayan, ako ang nag-advise yan as Presidential Legal Counsel. In-advise ko na, umalis na ho tayo dyan. Ayun.